kakauwi ko lang, 'di ba? Galing nagpa-medical kami. I-share ko na sa inyo yung yung interview experience ko habang si Eleanor ay masaya siya sa kanyang buhay, nanonood ng TV. Kasi 11 pa lang, mamaya pa yan siya matutulog, mga 12 or 1 PM yan siya natutulog, guys. So, yun na nga, dumating ako dito, guys, sa US ng January 7, 2022. And, nag-file lang ako ng green card ko nung September 27 or 28, I'm not sure, guys, basta 27 or 28, and 2024, and na-receive nila yung, yung packet ko ng October 1. So, yung priority date ko is October 1. So, after nila ma-receive yung packet ko, naka-receive ako ng hard copy sa mail namin ng I-799, basta yung yung hard copy ng ng NOAA 1, kumbaga. Yun, naka-receive ako nun sa mail na nila yung packet ko. And then, after nun, na ma-receive nila yung packet ko, after siguro mga 1 week, naka-receive na naman ako ng, makaka-receive naman kayo niyan, guys, ng, ng hard copy ng, pwede ka na mag-create ng account sa may USCIS. So, yung may account na yun is makikita mo doon yung mga history ng yung case mo, history ng case mo. Pwede kang mag-download doon ng mga documents, ano pa ba, lahat ng mga questions mo, andoon. Yung papel na yun na isasend sa inyo, may nakalagay doon na code. So, kapag nag-fill out kayo ng USCIS account, ilalagay nyo yung code na yun. Napaka-importante nun. Kasi hindi ka makakagawa ng USCIS account kapag wala yung code na galing sa kanila. So, ganun mag-create ng account. So, after mo ma-receive ng ng NUA, so makaka-receive ka ulit ng ng hard copy na create account, and then nandoon nakalagay yung code. November, naka-receive ako ng biometrics appointment. So nagpa-biometrics ako noong November 12, 2024. Yeah, guys, kasi magbe-birthday ako noon, 16 eh. So, November 12 ako nagpa-biometrics. So, ang layo ng namin. Siguro mga 5 hours from here yung yung USCIS na na building dito sa amin. So, bumiyahe kami ng 5 hours para lang sa biometrics. And sobrang bilis lang ng biometrics. Siguro mga lang ako noon. Siguro mga 10 minutes lang ako sa loob. Sobrang bilis lang. As in, mabilis lang ang biometrics. Are you okay? Yeah, mabilis lang ang biometrics, guys. Mga 10 minutes lang. Tapos ka na agad. And then, after naman ng biometrics, makaka-receive ka nun, ha? Makaka-receive ka rin ng hard copy nun. Ng, ng appointment mo, ng hard copy. What? Milk? Nadidi pa siya, guys. And then, after naman noon, nung February, siguro mga katapusan ng February, naka-receive ako ng interview na meron na daw akong interview, guys. Tapos yung interview ko ay May 5. So nagkaroon ako ng interview ng May 5, Minneapolis. So 8 hours yun, ha. Kung mag-stop ka palagi, siguro abutin ng 9 hours drive. Kasi kami 8 hours lang kasi may baby nga kami, di ba, si Eleanor. So hindi siya pwedeng magstay sa car seat ng mga mahigit ng 2 hours. So kailangan namin mag-stop. Tapos umiiyak siya kasi napagod na rin siguro siya kakaupo kasi nga layo ng biyahe. And pagdating ko doon sa Minneapolis, sa Minnesota, malaki yung building nila doon. Pumunta kami ng Minneapolis ng May 2. 'Di ba yung interview ko 5 pa? So nagstay muna kami doon, gala kami. Tapos hinanap namin yung building na USCIS para pagdating ng May 5 is alam na namin kung saan kami pupunta. So yun yung ginawa namin doon. Ang appointment ko is 2:45 PM. So 2:45 PM, guys. And then mag-alas 4 na tsaka lang ako na interview kasi madami kayo doon, madami kayong i-interviewin doon sa USCIS, guys. Pagdating namin doon sa building, ang USCIS sa Minneapolis is floor 7. So hindi ka mawawala, guys, pagpasok mo doon sa building, kahit malaki yun, hindi ka mawawala. Kasi may nakalagay doon sa elevator kung anong floor yung USCIS, kung anong floor yung ganito, anong floor yung ganyan. So, hindi ka mawawala doon. So, pumunta kami ng
nagpark kami sa harap pala ng ng USCIS, and then ang pagkaintindi ni Casey, 4 hours ka pwedeng magpark doon. Wait lang guys, na dito. Pagkaintindi namin nung namin kasi nga 2:45 na, and 2:45 yung appointment ko, di ba? 2:20 na. Tsak, andun pa lang kami sa labas ng building. And then ang pagkaintindi ko, 2:45 ka i-interviewin, hindi pala. So depende pala 'yon kung mabilis yung interview, ang daloy ng ng interview. Kaya umabot kami doon ng ng 4:00 ng hapon kasi hindi pala 'yun yung depende sa mga in-interview. Kung mabilis ang ang interview, yun mabilis yung tawag ng ng number mo. At pagpunta namin doon sa pagpasok ng building, so merong merong table doon, tatanungin niya kung yung appointment mo. So, wag niyo kalimutan yung dalhin yung appointment niyo ha, yung interview appointment niyo kasi hahanapin yon. And then ako, alam na patanga-tanga ako. Marami akong pinirent noon. So, nung pumunta ako ng DMB, yung pinirent ko pala, nilagay ko doon sa kabilang folder. So, nakalimutan ko siyang ilipat sa kabilang folder na dadaling ko sa interview. So, hinanap niya, sabi niya, ay, sorry sir, wala akong dala. Pwede ba yung sa cellphone na lang na appointment? Sabi niya, yeah, okay lang. Titingnan ko lang naman kung meron ka ba talagang interview. So, pinakita ko sa kanya, sabi niya, okay. Tapos, bago kayo makakapasok sa loob, papupuntahin kayo sa loob, sa may pintuan. Meron pa doong pintuan. Tapos, i-x-ray yung mga gamit niyo, lahat ng cellphone niyo. Parang sa airport, guys, na i-x-ray, ilalagay mo dyan, yung bag, anything, lahat, ilalagay mo dyan, belt, money, ilalagay sa x-ray, i-check nila. And then, pagpasok mo doon sa pinakaloob talaga, meron pa doong table. So, mag-check-in ka, tatanungin nila kung yung name mo, tapos, anong oras yung appointment mo. So, yun, bibigyan ka nila ng number. After mo mag-check-in doon, so, maghintay ka na sa waiting area. Hintayin mo na yung yung number mo. Bibigyan ka kasi nila ng number. May number ako, siguro K74 yung number ko noon, and madami kayo guys. And mabuti na lang, dinala namin si Eleanor kasi ang pagkaalam ko talaga, bawal daw dalhin yung baby, and meron naman yung iba nagsasabi pwede. So, pwedeng dalhin yung baby guys, pwedeng dalhin yung kids nyo ha, during your interview, pwede. Make sure lang na magdala kayo ng maraming snacks, kasi yun ang ginawa ko kay Eleanor, ibang snack para hindi siya mag-ingay-ingay. So, marami akong dalang snack ni Eleanor, may tubig siya. You guys, so depende sa console kung sabay kayong mag-asawa i-interviewin or kayo, individual kayo i-interviewin. So, depende sa console guys ha. Hindi mo masabi na, ay, bakit si ganito in-interview yung dalawa dalawa silang couple in-interview sa isang room. Ay, bakit si ganito, isang yung wife mo nang in-interview bago yung husband. So, iba-iba guys, ganun yung case doon. So, merong doong katabi namin, bata pa sila. Unang in-interview yung lalaki bago yung babae. 2:45 na, nag-alas 3 na. Si Casey kinakabahan guys, hindi siya kinakabahan sa interview, kinakabahan siya sa multa ng sasakyan namin sa parking. Watch go. Watch. Kwento ko guys, hindi ako magaling mag-explain, hindi ako magaling magkwento. Basta yun na lang, intindihin nyo na lang. So, di ba nga nag-park kami doon sa sa harap ng building. So, ang pagkaintindi namin guys, 4 hours ka pwedeng mag-park doon. And then, chinik ulit ni kasi para siyang nag-doubt siya na, magsasara na yung building. Bakit So, nung chinek niya pala, hanggang alas 4 ka lang pwedeng mag-park doon. Hindi pala 4 hours. Hanggang alas 4 ng hapon. So, kinakabahan na si Casey. Sabi niya, alam mo, hindi ako kinakabahan sa interview. Kinakabahan ako sa parking. Sa multa daw. Kasi nga, baka multahan kami ng $500. Sige, kinakabahan na pinapawisan na siya sa parking, baka daw kasi tapos hindi talaga siya mapakali. Sabi ko, malapit na tayo kasi yung mga malalapit na number tinatawag na. So kami nililikdangan kami. K74 tinawag yung K71. Sabi ko, tayo na sunod na, malapit na. Mag-alas 4 na yun guys. And then tapos iba-ibang na naman, visa naman ata kasi merong PQ ganun. So ako K. So kung malapit na tayo kasi tinawag na yung K71, K72. So malapit na tayo. So kung hayaan mo na, hindi naman siguro abutin to ng alas 4. Malapit na nga guys, mag-alas 4 noon. So mabilis na lang siguro yung interview kasi nga pasarado na sila. Alam mo guys, si Casey guys, lumabas talaga siya
saktong paglabas niya doon sa may extra, tinawag yung number namin. Sabi ko, hala, sabi ko kay Casey, balik ka dito kasi tinawag na yung number natin. Si Casey guys, talagang pinuntahan niya saglit yung yung car namin. Dala-dala niya si Eleanor. Sabi ko kasi dapat iiwan niya na lang si Eleanor. Sabi niya, dalhin ko na lang kasi just in case na interviewin ka, at least wala si Eleanor, hindi daw umiiyak. Dinala niya pa talaga. So, ang bigat ni Eleanor. Takbo-takbo siya. Kinuha niya yung sasakyan and then matraffic diba sa Minneapolis. And then, nung tinawag na yung number ko, sabi ko sa console, lalaki yung nag-interview sa akin. Kasi yung husband ko, nag-park siya doon sa harap ng building, mag-aalas 4 na. So, baka mamulta kami. Sabi niya, okay. Ang bait ng consulate na nag-interview sa amin. Sabi niya, no problem. And then, umabot na guys ng 5 minutes. Wala pa si Casey. Umabot na ng 10 minutes. Wala pa si Casey. Sabi ko, asan ka na? Tinawagan ko na ko. Balik ka na dito. Sabi ni Casey, malapit na ako. Nakahanap na ako ng parking. So, nag-park siya doon sa, kumbaga sa harap talaga siya ng pinaka-main talaga ng USCIS na building. Sa harap noon, doon siya nag-park. Ang layo ng nilakad niya guys, kasi nung pauwi namin, nilakad namin, ang layo ng tinakbo niya. Sabi naman ng console, magpi 15 minutes niya. Sabi niya, pupunta pa ba siya dito? Sabi ko, yes sir, paakit na siya. Sabi niya, okay, sige. Tapos nung maya-maya, wala pa talaga guys. Sabi niya, kapag wala pa siya, mag-start na tayo ng interview natin. Sabi niya, okay lang yun. Naganyan siya sa akin. Sabi ko, ang bait ng console, ang bait niya. Tapos maya dumating na si Casey kasi narinig ko na yung iyak ni Eleanor. Alam mo, nakakaawa si Casey. Pagod na pagod siya sa lakad niya. Tinakbo niya yung kabilang building papunta sa building ng USCIS. Ay, si Eleanor, you okay? Na pala yun, bago pa pala yun, sabi ng console, do you want your husband interview with you? Dapat pala sinagot ko na lang na okay lang na wala siya. Sabi ko yes, kaya hinintay niya guys, kaya naghintay yung console hang 15 minutes doon sa amin. And then yun, dumating na si Casey. Ang bilis ko bang kwento? So nung dumating na si Casey guys, ayun, pumunta na kami ng room. Of course, akala ko yung katulad kami ng ibang couple na ako muna yung i-interview. Tapos before si Casey, pinaraktis ko pa si Casey anong mga name ko, mga birthday ko, birthday ni Eleanor. And then yun na nga, pumunta na kami sa nasa room yun, as in nasa room, kayo lang doon ng console. 'Di ba sa US Embassy marami tayo open lang siya. Doon sa USCIS dito sa Amerika hindi guys, nasa loob talaga kayo ng room. So ayun, binigyan ko habang ini-interview kami ng consulate, si Eleanor kumakain siya ng snacks niya guys, and may tubig siya, which is okay lang naman. Inaintindihan naman nila yun kasi saan ba tayo guys? Ayun na nga, yung in-interview kami. Ito yung dala kong folder during my interview guys. Kung ano yung ipinasa ko sa USCIS for adjustment of status, ito din yung dinala ko. So, mayroon akong original, huwag niyo kalimutan lahat ng original guys, na original na meron kayo, dalhin niyo yan. And of course, dapat may photocopies kayo niyan. And yeah, mga pictures niyo, lahat dalhin niyo yan. Kahit akala nyo hindi kailangan, dalhin nyo yan. So ito yung same lang nung laman nito, same lang yung pinasa ko sa USCIS sa adjustment of status. So ito na nga. Ito na nga yung tanong sa akin guys. Tinanong ako, unang question sa akin is yung passport ko of course, and actually hinanapan ako nung ng state ID pero wala ako. Sabi ko ayaw nila magbigay ng state ID kasi wala pa akong green card noon. So, depende kasi yung makakakuha ka. Sa ibang state kasi makakakuha ka ng state ID kahit wala kang green card eh. So, dito sa amin, hindi guys. Nag-try na ako ng many times. Siguro mga 5 beses na, wala sa biro guys. 5 beses na ako pumunta sa DMV. Kumuha para kukuha ng state ID, but ayaw nila ako isyuhan. So, yun. Okay lang naman. So, kinuha ng consul yung yung passport ko, of course, number 1 yan. And then yung driver license ng asawa ko ni Casey. So hinanap yun. And then yung unang question sa akin, my green card interview questions. Sobrang basic lang ng ng mga tanong sa akin. Walang mga tanong na wala talaga. As in yung basic lang. So yung first na tanong sa akin yung name ko. So ayan, yung first na tinanong sa akin yung birth date ko. Birth of place, kung saan ako pinanganak, tapos birthday ni Eleanor, tapos yung name ng baby ko, ng daughter ko,
kung marami kayong mga anak or kung more than ano ang mga anak niyo, tatanungin yan lahat ng name. So, akin isa lang naman. So, anong pangalan daw ni Eleanor? Ganyan, yung birth date niya. Tapos, ilang years na daw ba ako dito sa US? And then, kung saan kami nakatira, kung sino yung mga nakatira sa bahay. And then, how many times daw akong kinasal. So, 1 lang naman guys ako. Sa best lang na ako kinasal. Kay Casey lang. And then, ilan daw ba yung anak ko? Siyempre, first ano ko si Casey, first husband ko. So, isa lang yung anak ko. And then, kung nag-work daw ba ako sa US, sabi ko hindi. Kasi, wala pa naman ako authorization letter. So, yun lang yung tinanong sa akin. As in, yun lang guys. Basic question lang. And then, kay Casey naman yung tinanong guys, ilang beses siyang kinasal, tapos ilan yung, yung anak niya. Yun lang yung dalawang questions sa kanya. Sabi ko kay Casey, swerte nito ni Casey talagang, kasi si Casey guys, hindi siya magaling mag-memorize ng mga kaganapan sa buhay, like yung mga birthday. Alam niya, but pag tinanong mo siya, October, mga ganon, hindi niya maano na sagot. Kasi makakalimutin siya. Hindi siya maano sa ganyan. Yeah, yun lang yung tinanong sa akin. Yung name ko, birthday, birthplace, Eleanor's name, at saka Eleanor's birthday, and kung ilang years na ako dito sa US, kung saan kami nakatira, yung address tinanong, kung ilang beses ako kinasal, how many kids daw, and kung nag-work daw ako dito sa US. Yeah, yun lang yung tanong. And then, yes or no question. Yung kay Casey naman ang tinanong lang guys is, ilang beses kinasal at ilan yung anak niya. Yeah. And then after noon, yes or no lang, sagutin mo lang yes or no ang question. Magtatanong sila niyan, like, do you have a criminal records, like that, you do drugs, like that. So answer yes or no lang. Yeah, yun lang yung tinanong sa akin, di ba? Ang bilis lang ng tinanong sa akin, ang dali-dali lang. Kasi yung iba nakikita ko sa online ng mga tinanong sa kanila, anong side natutulog yung asawa mo, mga ganun, di ba? Iba-iba. Yung questions, guys, ng console is iba-iba yan ha. Depende yan sa case natin. Kaya, wag nating bakit si ganito? Ito lang yung questions sa kanya. Bakit si ganyan? Ang daming tanong. So, iba-ibang console, guys. So, wag natin i-compare natin yung yung case natin sa iba. Kasi, iba-ibang console naman yung nag-i-interview. Iba-ibang state. Hanap nila yung hiningi ng consul yung ITR ko, recent na tax return. So, nagdala ako noon 2020, kasi 2024 na, di ba? Nagdala ko ng 2024 kasi yung pinasa ko 2021, 22, and 23. And 2025 na ngayon. So, yung recent na 2024 yung dinala ko. Hiningi talaga yun sa akin. Marriage certificate ko, hiningi. At saka yung birth certificate ni Eleanor. Yun lang yung hiningi sa akin ng consul. Tapos, ang sabi niya doon, tinanong niya din pala ako kung meron akong medical na bago na I-693. Sabi ko, wala po kasi ayaw ko naman magpa-medical ako na hindi nila hinihingi. Alam niyo yun? Kasi baka mamaya naman, malay mo naman na hindi hingin. Pero 100% ako guys na alam ko talaga ma-RFA ako noon. Pero yun nga lang, hinihintay ko talaga na ma-RFA ako, diba? Bago ako magpa-medical. So yun nga, sabi niya, wala naman akong nakikitang mga mga red flags, mga ganun daw. Approve ka, pero hindi kita ma-approve on the spot kasi nga yung medical mo expired. So kailangan mong magpa-medical ulit ng vaccine, punta ka ng civil surgeon, ayan. Kaya binigyan niya ako ng RFA letter. Yun. Save namin yung yung result ng medical mo, i-approve ka namin agad. So yun guys. Yun lang naman yung sinabi ng console, kaya ako nagpa medical ulit. So naka 6 shots ang sa akin, tatlo. Yan dito tatlo. And then yun na nga yung result na pinakita ko sa inyo kanina. Sisend ko siya siguro bukas kasi open yung USPS pala. Yeah, yun lang yung questions sa akin guys. Akalain niyo yun? But I'm praying na na sana ibigay sa akin ang 10 years green card. Balitaan ko kayo kapag 10 years green card ang binigay sa akin. Kasi sabi nila kapag married ka na sa US citizen ng more than 2 years ay 10 years na yung ibibigay sa iyo. Pero pag less than 2 years is 2 years green card pa lang yung ibibigay sa inyo. But I'm hoping na sana is 10 years na kasi ang mahal ang bayad, ang mahal ng medical, ang mahal
ROM, mag-removal of condition, 'di ba? So, another payment na naman 'yun. So, ito nga pala yung pinasa ko na requirements sa packet ko, guys. Yung I-485. Ayan. So, ako, wait lang. Ako, guys, yung ipinasa ko is I-485 lang. Hindi ako nagpasa ng, anong tawag nun? Authorization letter at saka ng advance parole. Before, is yung advance parole, adjustment of status, at saka yung authorization letter is isang payment lang yan. So, kunyari, 1,250 ata yung payment dati. Ano na yan? Kasama na yung tatlo na yan sa babayaran mo. But, ngayon, iba na, guys. Kunyari, nag-apply ka ng tatlo na ito. Adjustment of status, advance parole, employment authorization. Dapat, tatlong check yung ibibigay mo sa kanila. Isang 1,440, tapos yung 260, at saka yung 600 plus. I'm not sure kung magkano, basta 600 plus yung yung advance parole. Tatlong check, dapat bukod yan. So, late ko na rin naman nalaman na akala ko talaga ganun pa din, so hindi pa pala. So sabi ko, hindi naman ako magbabakasyon ng Pinas, kaya ang pinasa ko lang adjustment of status tsaka authorization letter. Tapos binalik nila sa akin yung authorization letter kasi nga kulang yung binayad ko kasi 1,440 lang, guys. So sabi naman ni Casey, hindi ka pa naman mag-work and baka mamaya mauuna yung green card mo bago yung authorization letter mo. Sabi ko, kaya hindi ko na binalik sa kanila yung authorization letter ko, kaya I-485 na lang yung yung pinasa ko. So, yun lang yung pinasa ko, guys, na yun yung binayaran ko na 1,440 sa packet itong yung requirements ko. Ito yung laman ng packet ko, ha. I-485 of course. Ayan, tapos yung check, yung bayad mo sa sa adjustment. Tapos yung cover letters, guys, yun yung mga mga requirements na pinasa mo, yung nilalaman ng inyong packet. So, ayan, tapos yung check na 1,440, tapos yung passport mo at yung passport ng asawa mo, tapos yung birth certificate mo at saka yung asawa mo at saka yung visa stamp or yung visa stamp ng ng asawa mo na pumunta sa Pilipinas, and yung bio page mo at ng asawa mo. Lagi yan, ha, lagi kayong dapat pareho kayong may copy niyan. Of course, yung proof of relationship nyo. So ito na yun yung may mga, yung pinasa ko is yung pictures ko lang, bank statement, joint account, and then kung meron kayong yung mga health insurance ya, relationship, like yung sa bahay, kung pareho kayong nandoon yung name nyo, mga ganun. Lahat na pwedeng i-proof of relationship, ipasa nyo, guys. Kasi ito lang yung pinasa ko kasi yun lang naman yung meron kami joint statement, joint account ni Casey. So, ayun, basta lahat ng na pwedeng i-proof of relationship nyo, nandoon yung pangalan nyo together, ipasa nyo yun. Kasi maganda din yun. At least, di ba, maano nilang, ay, oo, genuine ang kanilang pagmamahalan. And of course, yung ITR, and at 3 years to, ha, yung ITR, affidavit of support. So, yun yung mga, pinasa ko sa, sa I-485. Kung may nakalimutan ako dito, guys, ilalagay ko sa description. Hanapin ko muna yung copy ko ng cover letter, nawawala kasi So, ito, sinulat ko lang ito Yeah, yun yung pinasa ko, guys. And then, nasa ko, and yun din yung laman nito. Ayan, mga original, mga pictures, and tiningnan pala ng hindi sana titingnan ng consul yung namin, yung picture, sabi ni Casey, yung picture, di sabi, tiningnan niya, siguro mga 2 seconds lang, ginanyan niya lang, tapos binigay niya na ulit. So, ayan, yung picture namin, kinasal kami, marami to, guys, nakaganyan. Yung iba, ay nilalagyan nila ng ng name, date, kung anong kaganapan yung sa picture na yun, but ako hindi na kasi, sobrang trabaho. Pero kung wala kayong baby, guys, pwedeng gawin nyo yun. Kunyari ito. Ayan. Pwedeng namin. Ito yung mga dinala ko. Yung sa kasal at saka mga latest or mga recent na picture. Kasi na yung mga recent na picture. Yan yung mga recent picture namin. Sa family. So, ayan. Dinala ko. Diba? Ang dami ito, guys. Kaya hindi na rin tinignan ng ng console. Dahil niya, mauubos ang oras ko sa pagtitingin ng picture na yan. Charot. Mga 2 seconds lang. Ayan, binalik niya na sa amin yung picture.
Kasi merong console na sobrang higpit, sobrang strict. Kaya, ready na lang. Yeah, yun lang naman guys. Kung meron kayong questions, kung alam ko, sasagutin ko kayo. Pero kung hindi ko alam, sasabihin ko hindi ko alam. Basta yun, mag-comment lang kayo dyan kung gusto niyo mag-comment. And salamat, sana may naintindihan kayo. Patulogin ko muna si Eleanor guys. Antok na yun. Sige, thank you guys for watching. God bless.